Hancheng, ang mga kwintas at gintong bar na ito. Bilang dot niya, ibinigay mo ang lahat ng ito sa akin. Hindi ba siya magagalit sa iyo? Sa mga nakaraang taon, nagtiis ka sa pamilya natin. Noong buhay pa ang kuya, hindi ka nabigyan. Ako ang nagbigay sa'yo. Saka, siling siya sa bahay araw-araw. Naglalaba at nagluluto, paano niya magagamit ang mga ito? Bakit nandoon si Giant Hancheng? Sa kwarto ng hipag. Hindi ba yun ang mga nawawala kong alahas? Ang ganda mo talagang tignan kapag suot mo. Yemem, Hancheng, ibalik mo na lang sa akin ang mga ito. Ibalik mo na lang lahat yan. Paano kung malaman ni Ruan Lincia na binigay mo sa akin? Paano kung magselos siya? Huwag kang mag-alala, di siya maglalakas loob. Kung maglalakas loob man, hiwalayan ko siya. Paalisin ko siyang walang dala, di siya makakaasa sa akin ng kahit piso. Kapag iniwan niya ako, di siya mabubuhay. Giant Hancheng. Noon, di ako nag-alintana na mahirap ka lang na estudyante. Pinakasalan pa kita. Nagkaanak tayo at ibinigay ko pa sa'yo ang kumpanya ng pamilya Ruan. Ganito ba ang kapalit? Hancheng, ikaw at si Mama lang ang mabait sa akin. Ano ba talaga ang relasyon ni Bai Wei at Giant Hancheng? How, kumain ka ng marami para tumangkad ka. Salamat, Tito. Hancheng, kumain ka rin ng marami. Abala sa kumpanya, nakikita kong pumapayat ka sa pagod. Kumain ka rin, to ang paborito mong almusal. Maaga akong gumising para pumila at bilhin to para sa'yo. Mukhang magkakapamilya talaga silang tatlo. Mama, nakauwi ka na. Upo ka na at kumain. Nagpila si Hancheng na. 2 oras para bilhin to. Anong oras na? Ngayon ka lang gumising. Di ka man lang nagluto. Lalong lumalala ang ugali mo. Hancheng, nasaan ang alahas at gintong barko? Di ko napansin. Baka kinuha ni Nuan para maglaro. Pagising niya, tanungin mo siya. Mabait si Nuan, di siya basta kumukuha ng gamit ko. Ate, nakita mo ba? Ruan Lincia, ano ba ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ako ang nagnakaw ng gintong bar mo? Ate, nagtatanong lang naman, bakit ang laki ng reaksyon mo? Kung wala sa inyong nakakita, magre-report na ako sa pulis. Sapat to para makulong ng 20 taon. Ruan Lincia, ganito lang kaliit na bagay. I-report mo sa pulis? Di ka ba nahihiyang pagtawanan ng iba? Ruan Lincia, ikaw ba ang nagbigay ng mga gamit mo? Sa lalaki mo sa labas, ha? Natatakot kang malaman ni Hancheng. Kaya sinadya mong iparatang sa amin na ninakaw namin ang gamit mo. Anak, mag-isa kitang pinalaki, ngayong matanda na ako. Ipinaratang pa akong magnanakaw, di na ako mabubuhay nito. Mama, huwag kang malungkot. Walang may lakas ng loob na sabihin ikaw ang kumuha. Manugang, matagal na kaming nandito ni nanay, yung mga magagandang gamit mo. Kailan pa namin nakita yun? Baka binigay mo na sa iba, tapos ipapasa mo sa amin ang sisi. Ang sama naman ng ugali mo. Ruan Lincia, may pera ka para sa iba. Wala kang pera para magbigay. Sa akin, biyanan mo. Anak ko, bakit mo napangasawa? Ang babaeng itong malandi. Nanay, yung suot mo, pati ang gamit ni Manang. Ako ang bumili niyan lahat. Anong binili mo? Gamit lang yan ng pera ni Hancheng. Hanggang saan mo pa gustong galitin si nanay? Ngayon, kung hindi mo kami isasama ni nanay para bumili ng alahas, hindi ka namin patatawarin. Paano kung hiwalayan ka ni Hancheng? Tapos kumuha ng bagong nanay para kay Nuan. Tapos pagmamalupitan pa si Nuan na stepmother. Huli na ang lahat para magsisi. Giant Hancheng, ninakaw mo ang perang pang-opera ng anak ko. Magbabayad ka. Tama. Gusto ko ng singsing na brilyante, jade bracelet, at yung necklace na may gemstone. Kung hindi mo ako bibilhan, papahiwalayin ko kayo ni Hancheng. Wala akong pera sa bahay. Si Hancheng ang may hawak, di ba? Lincia, nagkukulang ang pondo ng kumpanya ngayon, baka naman. Kunin muna natin yung education fund para kay nanay. At regalo para kay Manang. Yung education fund na yun. Para sa pag-aaral ni Nuan yan, huwag galawin. Hindi naman alam kung magigising pa si Nuan. Ano pang pag-aaral ang sinasabi mo? Sayang lang ang pera. Mas mabuti pang ibigay na lang sa amin ni nanay. Pagdating ng panahon, si Hau-Hau ang mag-aalaga sa iyo. Desisyon na yan, yung education fund. Kailangan ng pirma nating 2 para makuha. Sumama ka sa bangko para pumirma. Giant Hancheng,
Gusto kong sumama ka para makuha natin ang pera. Wala akong iiwan kahit piso sa inyo. Mga ma'am sir, sigurado po ba kayong kukunin na ang education fund? May kabawasan po ito. Kunin ngayon na. Yung batang yun, di naman sigurado kung mabubuhay. Ano pang pag-aaral? Kunin na lahat ngayon, pantubos na lang. Ang hirap ng mga taon ni nanay at ni ate. Jayang Hancheng, ang anak mong babae ay nakahiga. Sa ospital, walang malay. Wala kang pera para sa espesyalista. Pero may pambili ka ng alahas para sa nanay at ate mo. Bakit ako nabulag noon na pangasawa ka pa? Kabuuan ay 8 milyon. Kukunin ba lahat? Kukunin. Yung matitira pagkatapos bumili ng alahas. Ipangpapaaral ko sa mahal na eskwelahan ng anak ko. Hindi kukunin. Para mapakinabangan pa nung tao na yun? Pakipirma po dito. Mababalik ang pera sa card ni MS Ruan. Bakit sa card ni Ruan Lincia ilalagay ang pera ni Hancheng? Si MS Ruan ang nagbukas ng education fund account noon. Kaya ngayong kukunin, dapat din sa kanyang card ibalik. Okay lang nasa kanyang card, dalhin na natin siya ngayon. Hindi ako naniniwalang hindi siya magbabayad. Tara. Ngayon na tayo pumunta. Bitawan mo ako. Welcome po. Ano pong may tutulong? Mayroon kaming diamante, jade, at purong gintong alahas at iba pa. Siyempre yung pinakamagandang alahas sa tindahan nyo. Yung ginto pilak, hindi bagay sa status ko ngayon. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Bitawan mo ko. Kaya kong maglakad. Sage, bitaw. Hindi ako naniniwalang hindi ka magbabayad. Kung hindi siya magbabayad, papahiwalayin natin kay Jiang Han. At ititigil natin ang paggamot ni Nuan Nuan. Maganda ito. Kung gusto mo, ate, bilhin natin lahat. Jayang Hancheng. Malubhasin o anuan, wala kang pambayad ng nurse. Pero sa ate mo, ang laki ng bulsa mo. Tigilan mo na. Ipakita mo ang pinakamahal na alahas nyo. Ilipat mo agad lahat ng pera sa account ko papunta sa... Ito ang iwan mo. Gawin mo lahat. Hanapin ang pinakamahusay na team para sa operasyon niya. Jayang Hancheng. Pera ang pinahahalagahan mo, di ba? Unti-unting kukunin ko. Lahat ng pera mo. Gagawin kitang tukha ulit. Tulad ng dati mong walang-wala. Si Ruan Lincia naman ang magbabayad nito. Pag naubos na pera niya, palalayasin natin siya sa pamilya. At maghahanap ako ng asawa para sa anak ko, yung makakapagdala ng lalaki. Okay po ba ang kwintas na ito? Galing po ito sa koleksyon ng hari sa ibang bansa. Ang ganda, ma. Ito, para kay Hau-Hau. Magsisilbing pamanang kayamanan ng pamilya natin. Ito ang gusto ko, ang crown jewel ng tindahang ito. Ialis mo, susubukan ko. Sige po, maam. Ang kwintas na ito ay 20 milyon lang. Para sa katulad ninyo, napakamura nito para sa ganoong kalidad. Ano? 20 milyon? Nagmamalaki lang pala. Gusto pang bilhin ang crown jewel. Talaga, halatang nga lang alam. Ang crown jewel na Ming Chen, disenyo ni Maestro Era yan. Napakahirap makuha. Sinong nagsabing di ko kayang bilhin? Ito ang crown jewel na gusto ko. Ma, medyo mahal yata ang 20 milyon. Pambili ng pamanang kayamanan para kay Hau-Hau. Mahal ba yan? Nag-aalala ako baka wala siyang ganung kalaking pera. Ang tanga mo. Kung hiwalayan ka niya, hahatian ka niya. Kalahati ng ari-arian mo. Kunin mo na pera sa kumpanya ngayon. Para bumili ng alahas para kay Hau-Hau, pati kay At. Pag hiniwalayan mo siya, wala siyang makukuhang sentimo. Ilagay ang alahas kay Weiwei, sa akin din naman mapupunta yan balang araw. Ito ang crown jewel na gusto ko. Ialis mo, susubukan ko. Sige po, maam. Pero ang crown jewel na ito ay koleksyon mula sa ibang bansa. Napakamahalaga. Kapag sinubukan at hindi binayaran, kailangang magbayad ng 5 milyon para sa maintenance at linis. 5 milyon. Mga artista ba ang pamilyang ito? Gusto lang nila. Magsubok ng alahas ng libre. Talaga, ang lakas pa ng loob magsubok ng crown jewel. 5 milyon lang. Di pa sapat sa isang araw kong gastos. Kung wala kayong tutol, pirmahan ninyo ang kasunduan. Kung hindi kayo magbabayad pagkatapos magsuot, hindi lang 5 milyon ang multa. Kung masira man ito habang sinusuot, pananagutan din ninyo sa batas. 20 milyon lang. Talagang bibilhin niya. May kaya pala ang lola.
Anak, maganda ba kay Wiwi? Maganda. Ang ganda, nakakabulag. Anak. Sabihin mo magbayad na siya. Lincia, halika really magbayad ka. Anong ginagawa mo? Masyado lang mabait sa'yo. Ang anak ko palagi. Lincia, bilisan mo at magbayad. Maraming tao ang nakatingin. Di ba't mayaman daw ang lola? Bakit ang manugang ang magbabayad ng alahas? Parang ganito. Mas gusto ng lola ang lalaki. Pambili ng pamanang kayamanan para sa apo. Ang manugang ang pinagbabayad. Para sa akin, ang pamilyang ito. Gustong sumipsip ng dugo ng manugang. Asawa siya ng anak namin. Pera niya, pera ng pamilya namin yan. Ginagastos ko lang pera ng pamilya namin. Anong pakialam ninyo? Siguro palamunin lang itong lalaki. Ang anak ko, siya ang presidente ng Jiangxi Group. Ang mga babaeng humahabol sa kanya, mula sa Jiangcheng hanggang France, pila na. Kung mapapangasawa niya ang anak ko, swerte-swerte niya yon. Anong klaseng biro to? Wala na ang King Dynasty, pero may mga tao pa ring akala. May trono sa bahay nila. Hancheng, bakit nasa kapatid mong babae ang pera? Baka gusto niyang sarilinin yon. Ruan Lincia, sinadya mo bang mapahiya kami? Kunin mo na ang card mo at magbayad ka. Magbayad? Bakit ako ang magbabayad? Sila ang bibili ng family heirloom para kay Jiang Hao. Bakit ako ang magbabayad? Gusto mong maging magsik? Kung ganun, huwag ka nang magbigay. Ang family heirloom para kay Hao Hao. Kahit pautusan ka namin na magsilbi kay Hao Hao. Dapat lang yon, dahil si Hao Hao ang gintong apo ng pamilya namin. Kung gusto ninyong bumili, kayo ang bumili. Wala akong pera. At saka, ang pera sa bahay. Hindi ba si Hancheng ang naghahawak? Hancheng, kaming mag-ina, mga ulila na kami. Gusto lang namin ng alahas para may panghawakan. Pero kahit ganun kakuripot ang kapatid mong babae, hindi naman siguro niya gustong ipapasan sa'yo ang 5 milyong utang. Ruan Lincia, ang sama-sama mo naman, hinayaan mong magkaroon si Hancheng. Ang 5 milyong penalty. Hancheng, suntukin mo siya hanggang mamatay. Tingnan natin kung magsasalita pa siya ng kung ano-ano tungkol sa akin. Ruan Lincia, ibalik mo ang pera ko. Huwag mo akong pilitin na gawan ka ng kung ano rito. Hancheng, huwag mo akong dahilan para magalit ka kay Hao Hao as sa kapatid mong babae. Okay lang sa amin na magtiis. Ang iniisip ko lang, baka ngayon ayaw pa niyang ibigay ang pera. Tapos sa huli, magkakamali siya ng landas at mapunta ang pera sa ibang lalaki. Hindi niya iyon gagawin. Ruan Lincia, huwag kang magpakapal ng mukha. Giant Hancheng, ako ang asawa mo. Sumusunod ka sa kapatid mong babae. Ano ba ang relasyon ninyong dalawa? Anong pinagsasasabi mo? Wala na ang kuya mo. Kaya inaalagaan ko ang kapatid kong babae at si Hao Hao. May problema ba doon? Hinampas mo ang anak ko. Papatayin kita. Bakit hindi? Dahil ang anak mo, nakatingin lang siya. Habang ang sarili niyang anak na babae, nasa ospital. Walang malay, hindi niya inaalagaan, kahit piso para sa gamot ayaw niyang ibigay. Pero ngayon, andito siya, gumagasta ng malaki. Para bumili ng family heirloom para sa pamangkin niya. Dapat siyang masampal. Naku, may ganitong ama na walang konsensya. Hindi karapat-dapat maging ama. Hindi siya karapat-dapat maging ama ng anak mo. Parang ama ng pamangkin. Ano ang sinasabi ninyo? Ang anak ko ang tanging lalaki sa pamilya Jiang. Hindi natin alam kung kanino ang anak niya. Hindi ko papayagan na dumisan mo ang aking anak. Hinampas mo ako. Magaling. Ang ganyang paghihiwalay. Ang mga green tea dapat masampal. Wiwi. Manang, ayos ka lang ba? Hancheng, okay lang ako. Siguro natamaan ang kapatid na babae, kaya kinabahan lang. Ruan Lincia, okay lang kung ako ang sinampal mo. Pero hinampas mo pa ang manang. Magsorry ka agad sa manang. Ang anak niya ang dahilan kung bakit ang anak ko ay nasa koma. Magsusorry pa ako sa kanya? Panaginip. Hancheng, kapatid na babae, hindi dahil walang nagtatanggol sa amin ni Hao Hao, ay pwede mo na akong pagbintangan? Kapag ginawa mo yon sa iba, pwedeng kasuhan ka ng paninirang puri. Nga, ito ay pagbibintang. Ninakaw mo ang 8 milyon ni Hancheng at nangahas pang manakit. Tatawag ako ng pulis, kahit 20 taon kang makulong. Tatawag ng pulis? CJ. Tutulungan kitang tumawag. Kapag dumating na ang pulis, tingnan natin kung sino sa inyo ang makukulong ng 20 taon. Hello, 110. May nagnakaw ng alahas na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ikaw talaga ang kapal na mukha mo. Sinira mo ang aking gamit at tinatakpan mo pa ang pagnanakaw.
Sapat na iyon para makulong ka ng ilang dekada. Ruan Lincia. Nanay, hindi sinasadya, nahulog lang ang cellphone mo. Paayos mo, magagamit pa naman. Kailangan ba ganyan ang trato mo kay nanay? Na, kapatid na babae, magkakapamilya tayo. Bakit mo kailangang gawing napakalala? Hindi ka ba natatakot? Nahiwalayan ka ni Hancheng. Hiwalay. Dapat hiwalayan. At kunin ang custody ng bata. Tapos bigyan siya ng stepmother. Araw-araw siyang pagdidiskitahan. Tingnan natin kung paano ka magmamalaki. Ikaw talaga. Ruan Lincia, isa sa alang-alang ko ang bata. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bilhin mo ang kwintas na ito. Tapos na ang usapan para sa araw na ito. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Walang laman ang card ko, walo lang ang milyon. Paano ko bibilhin? E di ilabas mo ang lahat ng iyong private money. Private money. Jiang Hansheng, nakalimutan mo. Nang kunin mo ang Ruan She, gulo-gulo ang negosyo. Inilabas ko lahat ng ipon ko para tulungan kang malampasan ang krisis. Hancheng, kung walang pera ang kapatid mo, di ba binibigyan mo rin siya? Naubos na lahat. Ako. Bawat buwan, 2,000 lang ang binibigay ko. Ano na ngayon, kung hindi magbayad, may penalty na babayaran. Hancheng, di ba sabi mo sa kumpanya nyo, may available na pondo. Kung hindi mo bibilhin ang kwintas na to, baka sabihin ng iba sa Jiang Group, titulo ka lang. Sunod-sunuran lang sa asawa. Talagang magaling si ate, tatawagan ko na. Ang finance para mag-transfer ng 20 milyon. Para sa inyong dalawa ni nanay. Bumili ng regalo. I-transfer mo agad ang 20 milyon. Jiang Hansheng, nahuli ka. Miss, nalaman ko na si Jiang Hancheng. Nagukunwaring pera ng kumpanya. Mula daan-daang libo hanggang milyon-milyon ang halaga. Papatubayan ko si Jiang Hansheng. Nakunin ang malaking pondo ng kumpanya para hindi lang siya. Magkautang, may ebidensya pa ng pangungupit. Pero, sa paggawa mo nito, hindi ka ba paghihinalaan ni Jiang Hancheng? Hindi. Dahil may mapagmalaking nanay siya. At sakim na manugang. Na-receive na. Hindi, pera niyo yan, mawawala na yan. Ay, ano pang hinihintay? Bilhin na agad. Ang pamanang alahas ng apo ko. Ibalot mo nga ang kwintas na to. Sites po, bibilutin ko na po. Hancheng, ang bait mo talaga kay Hau-Hau. Ang kapatid mo, hindi naman nagkaanak ng lalaki sa hinaharap. Alagaan ka ng mabuti ni Hau-Hau. Nagbigay ka ng anak na lalaki sa pamilya Jiang. Gumastos ka man ng konti. Nararapat lang. Ay naku. Tama. Si Weiwei siya ang bayani ng pamilya Jiang. Talagang bayani. Jiang Hansheng, nakalatay ang anak mong babae sa ospital. Walang malay, wala kang pera para sa kanya. Para magpagamot sa espesyalista, pero may pera ka para kay nanay at kay ate para bumili ng alahas. Bakit ba ako naging bulag noon? Napakasalan pa kita. Yung diamond necklace na ipinagbili ko sa Mingshen. Ang presyo ay 20 milyon. Talagang balak kong ibenta ng 5 milyon. Para sa operasyon ni Anuan. Sino ba ang nag-utos sa'yo na makinig kay ate para sa inyo'y maglabas ng malaking halaga? 20 milyon, bili agad, talagang mayaman ka pala. Bagamat sobra ang presyo ng kwintas na ito, si Master Ayla ay 5 taon nang walang bagong likha, makabili ng gawa ni Master Ayla, na mula sa kanyang mga unang taon ay isang swerte pa rin na ngayon. Pumili ka rin ng isang palamuti, paborito mo ang pulseras, maganda yung mga yon, maganda rin ang tingin ko, masunurin talaga si Weiwei. Kanina, sino ba ang nagsabing hindi namin kayang bumili? Talagang hindi ko nakita, ang matandang ito, ay may kakayahan pala, kung may pera naman pala siya. Bakit hindi siya ang bumili, at pinipilit pa ang manugang na magbayad? Sa tingin ko, ang pamilyang ito ay inaapi ang manugang dahil mabait. Anong pera niya? Pera yon ng anak ko. Siya, araw-araw, nasa kusina lang. Kumakain lang sa anak ko, umiinom lang sa anak ko, isang may bahay lang. Saan siya kukuha ng pera? Ruan Lincia. Kunin mo agad ang pera. Huwag mong ipilit na hiwalayan ka ng anak ko. Ginang Ruan. Nakipag-ugnayan na kami sa medical team mula sa ibang bansa. Ang 8 milyon sa iyong card ay matagumpay nang nailipat sa account ng medical team bilang para sa pasyente. Operasyon at tagamot. Mabuti naman at naintindihan mo. Ilabas mo ang mga pulseras para pumili si nanay. Weiwei, napakasunurin mo. Pumili ka rin ng ilan. May pera si nanay. Salamat, nay. Huwag masyadong masaya, mamaya tingnan natin kung ano ang ipambabayad ninyo. Gusto ko ito. Ginang, maganda ang panlasa mo. Ang esmeralda na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Ganoon ba? Kung gayon, hindi ko dapat sayangin ang kabutihan ni Hancheng. Ate, 5 milyon lang, kung gusto mo, bilhin natin. Tama ang sayo, ay kay Hau-Hau din bilhin. Servidora, yun ang gusto ko. Kabuwang 620,000. Paano po ang pagbabayad? Credit card.
Kulang ang balance sa iyong card. Ano? Kulang ang balance. Nasaan ang pera ko? Ang aming brilyanteng pulseras sa tindahan. Itong pulseras ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Ma, hindi ko sinasadya. Tulong ito ng langit sa akin. Hindi pa kayo nagbabayad. Sinadya man o hindi. Kapag nasira ang mamahaling bagay, dapat magbayad ng pinsala. Hancheng, Isang pulseras lang ito, 5 milyon lamang. Babayaran namin. Ngunit walang pera sa inyong card. Mayroon pa ba kayong ibang card? Imposibleng walang pera. Dumating ang 8 milyon kanina lang. Subukan mo ulit. Kulang ang balanse. Kulang ang balanse sa inyong card. Paano nangyari yon? Ruan Lincia, nasaan ang pera? Paano ko malalaman? Subukan mo sa ibang makina. Kulang ang balance sa inyong card. Kulang pa rin ang balanse. Alam ko na, manugang, ikaw ba ay lihim na? Inilipat ang pera ni Hancheng. Naalala ko dahil sa iyo. Ang card na ito ay nakakabit sa medical account ni Nuan. Ang pera, lahat ay nailipat na. Ikaw ay maliit na demonyo. Anong karapatan mo? Nakunin ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Impossible. Nuan, operasyon sa utak. Imposibleng maibalik ang pera. Manugang, paano mo basta-basta nailipat? Ang pera ni Hancheng. Ruan Lincia. Ibalik mo ang pera ko. Jiang Hancheng. Ang nakahiga sa kwarto ng pasyente ay ang iyong sariling anak na babae. Paano mo masasabi ang ganoong salita? Mabuti ang suntok. Ang ganitong kasamaan, hindi karapat dapat maging ama. May pera para bumili ng pulseras para sa ate. Walang pera para sa paggamot ng anak. Mas masahol pa sa hayop. Isang maliit na demonyo, patay na patay na. Anong karapatan niya? Nagumastos ng aming pera. Ay hindi maliit na demonyo. Ruan Lincia, ikaw ay nangahas na manampal sa akin. Ginawa ninyo ito sa anak ko. Hindi lamang ako nangahas na manampal sa inyo. Nangahas pa akong patayin kayo. Ruan Lincia, sobra ka na talaga. Jiang Hancheng, huwag mong kalimutan. Ang dugong dumadaloy kay Nuan galing din sa'yo. Ma, tama na yan. Anong masasabi mo? Si Nuan ay tunay kong anak na babae. Yung pulsera ni Hancheng. Manang, baka pwedeng i-refund muna ang kwintas para mabayaran ang pulsera. Hancheng, alam kong may problema ka. Kaming mag-ina ni Hauhau, okay lang kahit mapahiya. Wala na kasi ang ama niya at hindi ako katulad ng hipag mo. Na gumagastos ng pera mo. Hindi, wag i-refund. Pamana yon ng apo ko. Hindi pwedeng i-refund. Ruan Lincia, kunin mo agad ang pera ko. Impossible. Ikaw talaga, sayanggera. Ayoko nang mabuhay. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, dito na ako mamamatay. Sige, bahala ka. Hes, Ruan Lincia, Hancheng, bakit mo siya pinaalis? Paano na ang bayad sa min? Si Ruan Lincia, hindi ba ginamit ang pera? Para sa operasyon nitong batang to. Pumunta tayo ngayon sa ospital, singilin natin. Solusyon na yun, di ba? Tara. Ma'am Sir, bayaran muna ninyo ang pinsala. Kung hindi, hindi kayo makakaalis. Umalis ka. Paano kami magbabayad kung hindi kami maniningil? Kayo talaga, Heis. Hello, Boss Gu. May nasira na pulsera sa tindahan natin. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Ayaw magbayad. I-refund mo ang pambayad sa operasyon ni Jiang Nuan. Buti na lang dumating ka agad. Umirma ka na. Nag-antay na ang pasyente para maopera. CJ, Nuan, gagaling ka talaga. Hoy, bakit ka sumingit? Nga, ang tagal na naming nakapila. Hindi naman kayo mamamatay kung maghintay. Mga dukha, akala mo napakamahal ng buhay mo sa 10 o 8,000 piso. Ang hinahabol namin, 8 milyon yan. Narinig mo ba? Agad ibalik ang bayaran sa pagkasya ni Jiang Nuan. Sa akin. Paumanhin, ang operasyon ni Jiang Nuan ay inihahanda na, hindi na mababawi ang bayad. Ano ang sinasabi mo, hindi mababawi? Sabi mo, bakit hindi mababawi? Pera namin yon. Kapag sinabi naming ibalik, ibalik. Lola, magsisimula na ang operasyon. Hindi lang dahil may patakaran ang ospital na hindi mababawi, pati sa bata. Hindi pwedeng maantala ang paggamot, ang cute-cute nito. Mamatay na lang, hindi niya karapat dapat mag-aksaya. Nasaan ang 8 milyon ng anak ko? Ma, kung hindi mababawi ang pera, hindi natin mababayaran ang multa. Makakulong si Hancheng.
Lahat yan dahil kay Juanicia. Ang salot na yon ang may gawa. Kung hindi nyo ibabalik ang pera ngayon, sisirain ko ang ospital nyo. Lola, kung magkakagulo ka pa, tatawagin ko ang seguridad. MS1, pumunta ka na sa cashier. Tingnan mo, ang pamilya ng biyanan mo ay nagkakagulo sa cashier. Hinihingi nila ang bayad sa operasyon ng anak mo. Ano ang sinasabi mo? Bilisan mo, tingnan mo. Ibalik ang pera, ibalik. Lola, paano ka ganyan? Nagsimula na ang operasyon. Sino ang nagbabalik ng bayad sa ganitong oras? Totoo, unang bisis ko makakita na. Pamilyang ganyan kawalang hiya. Ibalik ang 8 milyon ko, ibalik ang pera. Ibaba mo. Bitawan mo. Ang bayad sa operasyon ng anak ko, walang makakakuha. Juanicia, tingnan mo kung ano ang ginawa mo kay mama. Ako ang gumawa sa kanya. Ngayon, ang anak ko ay walang malay. Ayaw maglabas ng kahit piso para sa operasyon. Pero naglabas ka ng 2 milyon para bumili ng kwintas na brilyante para sa kanya. Ngayon, narito ka para bawiin ang bayad sa operasyon ng anak ko. Sino ba talaga ang gumagawa sa kanino? Ay, bakit ganito ang kapalaran ko? Nagkaroon pa ako ng manugang na ganyan kagastador. Hancheng, Kung hindi mo papayagang ibalik ng asawa mo ang pera sa akin ngayon, hindi na ako mabubuhay. Ma, huwag kang magalit, masisira ang katawan mo. Manugang, ilabas mo na ang pera. baka magkasakit si mama sa galit mo. Pagkatapos, hiwalayan ka ni Hancheng. Hindi na kita matutulungan. Gustong ibalik ang bayad sa operasyon, panaginip. Juanicia, ang damot-damot mo. Anong ginagawa mo? Mahirap mag-isa si ate, may anak pa. Binilhan ko lang siya ng kwintas. Ano ng problema? Ang kakaiba talaga ng pamilyang to. Para lang makabili ng kwintas para kay ate. Hindi na inalintana ang sarili. Ang buhay ng anak. Naku, ate, nakatagpo ka na napakasamang asawa. Ano pang hinihintay mo? Maghiwalay na kayo. Sa pagkatanggol niya kay ate, baka matagal na silang may something. Ate, mag-ingat ka naman. Ano nang sinasabi mo? Hancheng, ikaw at si nanay ang mabait sa akin. How, kain ka ng marami para tumangkad. Salamat, Tito. Hancheng, ikaw din, busis sa kumpanya. Pumapayat ka sa pagod. Hindi ko akalain. Ang kinakasama pala ni Jayang Hancheng ay si ate. Ano nang sinasabi mo? Kung magsasabi pa kayo ng ganyan, ay dedemanda ko kayo. Juanicia, ang nangyari ngayon. Sadyang ginawa mo ba to? Sadyang ginawa ko. Ako ba ang nag-utos na bilhan mo siya ng diamanting kwintas na 20 milyon? O ako ba ang nag-utos na basagin mo ang pulsera? Ikaw. Juanicia, kung hindi mo ibabalay ang pera ngayon, hindi kita palalampasin. Impossible. Nagsimula na ang operasyon, ang bayad. Walang makakabawi. Ikaw, dalaga, kayong dalawa. Nagtutulungan kayong manloko. Lola, Magsalita ka ng maayos o papapalisin kita ng gwardiya. sa labas. Hindi mo magagawa kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon. Sisinihan ko ang ospital ninyo. Kung magkapatuloy kayo, tatawag ako ng pulis. Bitawan. Ate, wala na talaga akong pera. Ibabalik ko na lang ang diamanteng kwintas. Baka makulong talaga tayo. Hancheng, Huwag kang mag-alala. Kapag nakaluwag na ang kumpanya, bibilhan kita ulit. sige, nang hihingi ka ng tulong, paano kita hindi tutulungan? Hindi tulad ni Mrs., wala man lang pag-aalala sa iyo. Siya ay isang mabait na babae, palayasin na lang ng anak ko. Hindi naman si Jayang Hancheng ang nagbasag ng pulsera. Kayo ang dapat makulong, bakit ako mag-aalala? Juanicia, ikaw na maganda. Mukhang sinadya mo talaga. Sige, ang bracelet na ito ngayon, hindi ko na talaga ibabalik. Ganun na nga, ang bracelet na ito ay binili ng nanay at ni Hancheng. Sila ang dapat magbayad. Ang bait-bait mong manugang, di na nagpapanggap. Hancheng, naiinis ako sa hipag kaya nagmumura na lang ako. Naniniwala ako na hindi ganun ang iniisip ng ate. Margu, ayaw talaga nilang magbayad. Gulingfeng. Jiang, nabasag ninyo ang bracelet sa tindahan ko. Bayaran ninyo ng buong halaga. Review, ibabalik muna namin ang kwintas, saka kami magbabayad. Paumanhin, walang depekto ang mga alahas sa aming tindahan. Walang refund. Hindi pwedeng ibalik. Bayan na ninyo ang 5 milyon. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Bakit hindi pwedeng ibalik? Ayaw na namin. Kailangang ibalik ninyo. Lola, kung magpapatuloy ka sa kakulitan, huwag mong sisihin kung magalit ako. Ang cute mo, gusto mo ba kaming pag-initan? Ang gwapo mo, hindi ka ba natakot na makaanak ng lalaki? Mangunguli sa harap ko, si Gulinfeng, mga tao, dakpin sila. Inaapi ninyo ang isang matanda,
Ang gwapo-gwapo ninyo. Bitawan inyo. Bitawan ang nanay ko. Sinira ang mamahaling gamit, ayaw magbayad at nananakit pa. Hindi mo ba alam sa Jiangcheng? Sino ang may lakas ng loob na labanan si Boss Gu? Sontukin. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Bitawan, huwag saktan ang anak ko. Isang malaking palabas talaga. Pero simula pa lang ito. Gusto ko lang ibenta ang kwintas bago magbayad. Ayaw na namin ng kwintas na ito. Akala mo ba ang tindahan ng Gu ang bahay mo? Bibili ka kung gusto mo, magbabalik kung ayaw mo, kung malaman ito ng iba. Paano na ang negosyo namin? Gu, yun nga. Magkaklase pa naman tayo noon. Baka naman pwedeng. Wala akong alaala sa iyo bilang kaklase. Ako, publiko ay publiko, pribado ay pribado. Ang pinsalang ginawa ninyo, kailangang bayaran. Gulinfeng, huwag mong sabihin na parang tama ang lahat. Gets ko na. Noong una, hindi ka nakuha ni Ruan Lingxia. Ngayon, sinasadya mo ba akong pahirapan? Totoo ba ito, Hancheng? Baka naman si Ruan Lingxia. Matagal nang may koneksyon kay Boss Gu. Kaya kanya tinarget. By the way, magsalita ka ng maayos. Tingnan mo, nagpanik siya. Hancheng, baka nga totoong may iba siyang lalaki sa labas. Nang iwan sa'yo. Boss Gu, si Ruan Lingxia. Noong kasama pa niya si Hancheng, malabo na ang pakikitungo sa ibang lalaki. Kayo ang pinakamayaman sa lungsod. Huwag kayong maloko nito. Nagkakalat kayo ng sismis tungkol sa akin? Kung hindi ko kayo paparusahan ngayon, hindi ako Gu. Santukin sila. Huwag na, magbabayad kami. Tigil. Bigyan ko kayo ng 3 araw para magbayad, kung hindi, makukulong kayo. Ma, wala ng pera ang kumpanya, hindi na mababalik ang kwintas. Baka makulong talaga tayo. Ang kwintas at pulseras na ito. Si Hancheng at si Ma ang gustong bumili. Wala akong kinalaman dyan. By the way, ikaw. Paano mo nasabi yon, Ma? Kailangan ko pang alagaan si Hau Hau. Kung makukulong ako, pala ng ina si Hau Hau. Sino po si MS Ruan? Ako po. Nakatanggap kami ng reklamo mo, sabi mo. Nawala ang alahas mong nakakahalaga ng 0 milyon. Opo. At ginto. Saan po nawala? Sa bahay. Ruan Lingxia, ano nang pinagsasabi mo? Kung magsasalita ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Lola, sa harap namin ka nananakit? Sinusubukan mo ba ang batas? Ma. Manugang, dahil lang ba hindi ka binilhan ng alahas ni Ma? Gagawan mo kami ng kasinungalingan. At saka, isang housewife ka lang, lahat ng gamit mo mura lang. Paano ka magkakaroon ng 0 milyong alahas? Tama, sinungaling lang siya. Mga pulis, dalhin niyo na siya, ikulong. Turuan ng mabuti. Ito ang resibo ng alahas na binili para sa akin ni Mama. Wala namang problema ang mga dokumento. Totoong 0 milyon ang halaga ng alahas. Pero posible rin namang fake ang mga dokumentong ito. Ito. Ruan Lingxia, ikaw. Bakit ayaw ng video na ito? Kaya pala magnanakaw mula sa loob ng pamilya. Kaya pala sobrang reaksyon, may konsensya pala. Malinaw na ang ebidensya, sumama na kayo sa amin. Ma, Hancheng, ayokong makulong. Dalhin na. Mga kasamang pulis. Gulinfeng, salamat sa iyo ngayon. Kailan pa naging ganyan kakapormal sa akin? Munting kapatid? Ganitong klaseng lalaki, hindi ko alam kung anong nakita mo sa kanya noon. Kung balak mong maghiwalay at kunin muli ang Ruans, tutulungan kita. Kaya ko naman at sa ngayon, hindi ko pa balak maghiwalay. Ganito na ang ginawa sa iyo ng gago. Ayaw mo pa ring maghiwalay? Hindi pa ito ang tamang oras para maghiwalay. Nasa operasyon pa ang anak ko, pasensya na, aalis muna ako. Pareho pa rin ng dati, matigas ang ulo. Hindi ko pa nabawi ang Ruans. Para mawala ng lahat si Jiang Hancheng. At hindi pa rin alam kung sino ang kabit para sirain ang pangalan niya. Paano ako maghiwalay ng basta-basta, anuan? Gagaling ka, pangako ko sa iyo. Kapag nagising ka na, hindi na ako papayag. Na may mang-api pa sa iyo. Doktor, kumusta ang anak ko? Matagumpay ang operasyon.
Inilipat na siya sa ICU para maobserbahan. Pero inirekomenda ng medical team na sa ibang bansa na lang gawin ang rehab para maiwasan ang mga komplikasyon. Sa ibang bansa. CJ, payag ako na pumunta sa ibang bansa ang anak ko. Maghanda na kayo. Uwi rin muna ako para kumuha ng mga gamit. Sige. Sabi ko sa challenge, na mag-desperado, mas ligtas na ipadala muna si Nuanuan. Mas ligtas nga. Dahan-dahan. Si Manang. Hindi ko akalain. Ang kabit ni Jayang Hansheng ay si Manang pala. Jayang Hansheng, ano nang ginagawa ninyo? Nakita mo na naman, di ba? Huwag kang magkamali. Manang, tinutulungan lang ako ni Hancheng. Maglagay ng gamot. Pinapahira ng kapatid ang balat ng ate at sa kwarto ko pa ginawa. Ang sarap naman ng samahan nyo, parang pamilya talaga. Si Ruan Lincia, ate ko yan. Kaya mo, ano ba? Lahat sa'yo marumi. Masama ang isip ko, Jayang Hansheng. Lagi mo na lang inaapi ang ate mo, yung sarili mong anak. Nasa ospital ngayon, walang malay. Sabi mo walang pera pang opera, pero may pera ka pala. Para bumili ng brilyanteng kwintas para sa kanya. Dahil sa akin namatay sa aksidente ang kuya noon. Ngayon, mag-ina na lang sila ng ate. Natural lang na mas protektado ko sila. Dapat lang, di ba? Hancheng, huwag ka nang magalit sa hipag mo. Malapit na ngayon si hipag kay Boss Gu. Kung guguluhin mo siya ngayon, hindi ka ba natakot masaktan ulit? Kung hindi mo ginastos ang pera ko, ako, si nanay at si ate. Hindi sana nasaktan at nahuli ng mga pulis. Nasa pulisya pa si nanay, di mo siya sinundo. Nandito ka pa nag-aakala ng kung ano sakin at kay ate. Baka nagkakamali lang ako. Anong hinihintay mo? Sa pulisya. Kunin mo ang alahas tapos magpirma ka ng letter of apology. Para makauwi na si nanay. Kunin ang alahas. Sige, alam ko na. Pupunta na ako. May problema talaga si Bayway at Jayang Hansheng. May problema talaga. Hello, gusto ko magpakabit ng kiki sa bahay. Nakakatakot. Akala ko mahuhuli na tayo. Nandito ako, anong takot? Kahit mahuli. Sa sobrang pagmamahal niya sa akin, di yan magkakagulo. Ang kulit mo. Ayoko namang maging kabit lang. Huwag kang mag-alala pag nakuha ko na kay Juan Lincia. Tong bahay na to, paalisin ko siya ng walang dala. Wala siyang makukuhang kahit piso sa pamilya Jayang. Kumpleto lahat, salamat po. Sabi ng biyenan mo, hiniram lang daw niya para suotin. Nakalimutan lang sabihin sa'yo. Sana magpirma ka ng letter of apology. Papalabasin na namin siya. Pero ikaw pa rin ang magdedesisyon. Officer, pag kinuha ng walang paalam, magnanakaw yun. Hindi ako magpipirma ng letter of apology. Sige, ay dedetain muna namin siya at ipapasa sa korte. Salamat. Pag nabenta na ang alahas, magkakaroon na ng pondo para sa pagpapagamot ni Nuanuan. Malapit nang dumating ang oras para sumama sa medical team. Ilalabas na ng bansa si Nuanuan. Hello, Ji Fizhang. Pumunta ka agad sa ospital si MS Ruan. Ihahatid na namin ang anak mo sa espesyal na eroplano ng medical team. Pero si Jiang Hancheng, ang asawa mo, gustong kunin ang anak mo. Kunin si Nuanuan. Kakagaling lang sa brain surgery, hindi pwedeng ilipat. Jayang Hansheng, kapag ginalaw mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. Ngayon, kung may pipigil sa akin na kunin ang walang kwentang batang yan, makikipagpatayan ako. Kita, kakagaling lang ng pasyente sa brain surgery. Hindi pwedeng galawin, baka mamatay siya. Mamatay man siya, kasalanan niya, kasalanan ng nanay niyang. Walang pusong nagpakulong sa matandang tulad ko. Kung gusto niyang kunin ang anak niya ngayon, magbayad siya. Sino nang may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Hoy, ang kapal na mukha mo, dumating ka pa. Para sa ikabubuti mo lang ang ginagawa ng nanay mo. Natatakot kaming masayang ang mga gamit sa'yo. Kaya tinago muna namin. Paano mo nagawang ipakulong ang nanay mo? Napakasama mo. Napakawalang utang na loob mo. Sino ang may gusto na ang manugang? Ang magpakulong sa biyenan. Baligtad ang mundo.
Wala namang pamilyang nagnanakaw sa manugang. Ita, kung may kaso kayo, sa pulisya kayo pumunta. Nasa ospital tayo. Kung makakagulo ka pa, papatulugin kita ng guard. Hoy, paano ka nagsasalita? Ikaw ang pumunta sa pulisya. Kayo ang buong pamilya ang pumunta sa pulisya. Kami ni Han Cheng. Isinangla pa ang bahay at sasakyan para mapalaya si nanay. Huwag mo na siyang galitin. Ruan Lincia, ngayon, kailangan mong bayaran ang bracelet. Kung hindi, hindi ka. Makikita ang anak mong yan. Dok, sterile ang medical van. Baka mahawaan ang pasyente. Kapag pumasok sila, Hindi ko hahayaang saktan mo ulit ang anak ko. sa harap ng maraming tao, nanapak ka pa na nanay. Napakasakit nito para kay Han Cheng. Ruan Lincia, ano ba talaga ang gusto mo? Bitawan mo. Han Cheng, bakit nakatayo ka lang diyan? Hilahin mo nga ang lalangyan na to. Bitiwan mo yan. Tigil na yan. Kung hindi mo bibitawan, tatawag ako ng security. Umalis na kayo. Ano pang hinihintay nyo? Tatawag na ako ng security ngayon din. Ang lalaki ng apid nila. Hanggat nandito ako, walang sino man sa inyo ang makakasakit sa anak ko. MS Ruan, nasugatan ka sa kamay. Halika, pagbendahan natin. Hindi na kailangan. Ruan Lincia, kung ayaw mong mamatay ang anak mo, ibigay mo na agad sa amin ang mga alahas. Manang, kung ganon mo kamahal si Nuan, bakit pa ba pinag-intindi mo ang mga bagay na yan? Nag-aalala lang kasi si inay. Baka hindi mabayaran ang utang kay Boss Gu. Pagdating ng panahon, baka magkaproblema si Han Cheng. Bagay lang pala. Kahapon, sino ba ang nagsabing? Gustong bumili ng brilyante at jade bracelet. Han Cheng, nagreklamo ba sa akin ang manang mo? Hindi naman ako ang gustong bumili. Si inay ang gustong bilhin para kay Hauhau. Para gawing pamanang kayamanan. Huwag nang patagalin pa. Kung hindi niya ibabalik ang mga alahas ngayon, huwag na siyang umasang makita pa ang kanyang anak. Kung mamatay ang tao, kasalanan niyang ina yan. Pera ang inuna, hindi ang buhay ng anak niya. Bilang ama ng bata, tinitignan mo lang silang nagkakagulo. Walang pakialam sa kalagayan ng anak mo? Siya ang may kasalanan nito. Kung nakinig lang siya tulad ng dati, wala sanang nangyaring ganito. Giant Hansheng ang nasa loob. Tunay mong anak yan. Eksakto. Dahil tunay siyang anak ko. Ngayong may problema ang ama niya, dapat mas intindihin niya ako at payuhan kang ipagbili ang mga alahas. Para mabayaran ang nawala ni Boss Yu. Giant Hansheng, tao ka pa ba? Palayasin niyo na ang mga nagkakagulo sa ospital. Ay, ayoko nang mabuhay. Ang manugang nakipagsabuatan sa iba para apihin ang biyanang ito. Bitiwan mo ako. Patayin mo na ako. Palayasin. Palayasin silang lahat. Tigil. Anong ginagawa nyo? MS Ruan, napalayas na sila. Mamaya, pumunta ka sa duty room para magpahinga. Hindi ako pupunta kahit saan. Sasamahan ko ang anak ko. Doktor, handa na ba ang medical team? Handa na. Hinihintay na lang si Nuan para ihatid. Aalis na ang eroplano. Ihanda na agad ang anak ko at ang medical team para umalis ng bansa. Natatakot ako baka bumalik silang manggulo. Sige, ihahanda na namin. Sumama ka sa akin. Noon, bulag noon ang nanay ko. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang tatay mo. Pero maling-mali siyang sinubukan niyang putulin ang buhay mo. MS Ruan, handa na si Nuan. Hindi mo ba siya sasamahan? Hindi na ako pupunta. Pag gumaling na siya, ako mismo ang susundo sa kanya. Giant Hansheng, sana wala kang relasyon sa ate mo. Kung hindi, maghanda ka sa pagkawasak ng reputasyon mo. Ang insurance policy ng kuya mo at ang petsa nito ay 1 linggo. Bago ang aksidente niya. Hoy, Lin Kiao, maghanap ka ng taga-imbestiga. Noong aksidente ng kuya ni Giant Hansheng, bakit siya pumunta sa North City? Hoy, Boss Gil. Anong sabi mo? Tataas ang Giant High Blue Chip. CJ, para gumaling si Nuan. Ibebenta ko lahat ng alahas ko para bumili ng Giant High Blue Chip. Si Ruan Lincia na maganda. Talagang nakipagrelasyon kay Gulin Feng. Giant High Blue Chip. Hindi ba yun ang stock na inilunsad ni Gulin Feng? Mahina sa loob ng 2 linggo. Baka tataas na.
Jiang Hansheng, matindi pa rin ang kompetisyon mo. Noon, hindi ka makapantay kay Gulinfeng. Laging nag-aalala ka sa kanya, hindi mo makalimutan. Ngayon, may pagkakataon kang kumita mula sa kanya. Hindi mo palalampasin yon. Buti na lang. Malapit ka nang mahulog sa bitag ko. Ma'am, paano mo sigurado na si Jiang Hansheng magnanakaw ng pera ng kumpanya para bumili ng mahinang blue chip stock? Dahil si Jiang Hansheng, mula kolehiyo, naiinggit na siya kay Gulinfeng. Makakatikim siya ng malaking kita mula kay Gulinfeng. At masasagot ang problema sa pera ng kumpanya. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong iyon. Gets ko. Ginagamit mo ang kompetisyon ng lalaki. Pero ang Jiang Group, mahina ang takbo. At paulit-ulit na ninanakaw ni Jiang Hansheng ang pera. Kung maglalagay siya ng malaking pera sa stocks. At maipit, babagsak ang Jiang Group. Yon ang gusto ko, mabangkarote ang Jiang Group. Hindi ko hahayaan na masayang ang pinaghirapan ng mga magulang ko. Tiyak na tataas ang stock na to. Isang linggo lang tataas na ng malaki. Madam, paano mo nasabi na yung stock na yan? Ay tataas ng malaki pagkatapos ng isang linggo. Sa totoo lang, Jiang Hansheng, 2,000 piso lang ang binibigay niya sa akin kada buwan para sa gastos. Pero meron pa siyang ganit na nanay. At mayabang na hipat. Paano magkakasya yung 2,000? Sa 2 taong ito, sa pag-stock trading lang ako. Nakakaraos sa gastusin ng pamilya. Sa 2,000, kumikita ako ng 20,000 kada buwan. Madam, sa galing mo, kailangan mo pa ba ng lalaki? Ay, mali. Anong lalaki ang wala sa'yo? Si Jiang Hansheng, nagsiselos lang yan. Noong ang kolehiyo, naiinggit siya kasi mas magaling ako sa kanya. Kaya niya ako impwa, para sa bahay lang, mag-alaga sa kanya at ng mga anak. Masamang lalaki. Anong plano mo, madam, para mabawi yung pera? Hiwalayan. At saka, ipagbili mo agad yung bahay para sa akin. Ruan Lincia, patay ka na ba sa loob? Bakit hindi ka pa lumabas para magluto? Gutom na ako. Di ko alam kung bakit ka pinakasalan ng anak ko. Ginulo mo lang ang pamilyang ito. Kung di niya ako pinakasalan, baka nasaan na siya ngayon. Nag-aalaga ng manok at aso. Kapag busog na sila, tatahimik din yan. Hoy, Ruan Lincia, ikaw. Hoy, Madam, ginamit nga ni Jiang Hansheng ang pondo ng kumpanya. magkano? 50 milyon. Ang lakas ng loob niya. Kailangan bayaran ang supplier sa pondo na yan pagkatapos ng 3 araw. Kung si Hansheng ay di makakapagbayad, hihingi ng double ang supplier. Makipagkita ako sa supplier pagkatapos ng 2 araw. May 20 milyon pa ako. Sapat na iyon para makuha ang 40% ng shares ng Giants. Kung ganito, si Jiang Hansheng, mga 20% na lang ang matitira sa kanya. Di ba pwedeng sa labas na lang tayo mag-check-in? Uwi na si Mama at si Lincia mamaya. Alam mo naman, mahirap ang kumpanya ngayon. Tipid muna tayo. Naglalakad si Mama, namimili si Lincia sa baba. Di pa sila uwi agad. Naniniwala ka talaga kay Lincia na ipinasok mo ang 50 milyon sa stocks. Ano nang alam ng babaeng yan sa stocks? Naniniwala ako kay Gulinfeng. Sa ilang taon pa lang niya sa Gyu, nakapag-angat siya sa pamilya mula sa iba. Hindi siya magkakamali sa pagpili. Pag kumita ka, huwag mo akong kalimutan ha. Siyempre naman, sa'yo lahat ang pera ko. Tara, habang wala pa sila. Tuloy tayo. Ang kabit ni Jiang Hansheng. Si Manang nga. Ang kapal naman ng mukha nila. 2 araw nang bumababa. Ngayon na ang huling araw para bayaran ang penalty sa Minchen. Kung tuloy-tuloy ang pagbaba, saan ako kukuha ng pambayad? Hansheng, ikaw ang presidente ng Jiang Hansheng Group. Hindi mo ba kayang maglabas ng 5 milyon? Di ba binigyan kita ng pera dati? Gumastos ka pa ng 20 milyon para sa kwintas.
Wala na talagang pera ang kumpanya. Yung pambili ng stocks. Galing pa sa pondo para sa suppliers. Akala ko, nakaangkas na ako kay Jiang Hancheng. Magiging mayaman na ako habang buhay. Hindi ko inasahang ganito siya kawalang kwenta. Maubusan agad ng kera. Siguro, huwag muna nating bayaran ang tuition ni Hao Hao ngayong taon. Pag tumaas na stocks ko, papasok ko siya sa exclusive school. Paano kung sa abroad na lang siya mag-aral? Huwag, mahirap lang nakuha. Ang libreng pagkain kay Jiang Hancheng. Huwag nating masyadong pahirapan. Sige, ipapadala ko sa'yo mamaya. Hindi ako katulad ni Ruan Lincia. Lagi kanyang pinapahirapan, wala namang natutulong. Lene, si Juan Lincia. Wala nang silbi ngayon. Hindi tulad mo. Mas magaling ka sa kanya. Gusto kita. MRS Jiang, bakit mo ako inimbita? Ito, 20 milyon. MRS Jiang, ano ang ibig sabihin nito? Bayad sa'yo ang 20 milyon. Sa totoo lang, may problema sa cash flow ang Giant Group ngayon. Hindi talaga kayang magbayad sa inyo. Pero sana, Jimmy Guang, pumunta kayo bukas para maningil. Hindi ko maintindihan, MRS Jiang. Ang ibig kong sabihin, sana pilitin mo si Jiang Hancheng. Nagamitin ang 40% shares para bayaran ka. MRS Jiang, ang 40% shares ng Jiang Group ngayon, hindi abot ng 1 bilyon. Alam ko. Kaya pag nakuha mo na yung 40% shares niya, sa loob ng 4 na araw, babayaran ko na. Yung natitirang 80 milyon. Mag-asawa kayo ni Jiang Hancheng. Ano ba talaga ang motibo mo sa paggawa nito? Para mabawi ang Giant Corporation. Dapat maintindihan mo. Kahit magdemanda ka ngayon, wala namang 100 milyon si Jiang Hancheng. Pag nag-bankrupt ang Giant Corp, 50 milyon lang makukuha mo. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Dahil ang Giant Corp ay sa pamilya Ruan. Naniniwala akong ang anak ni dating Ji Ruan ay hindi manloloko. Pakiusap, Yi Wang, panatilihin nating sikreto ito. Madam, Pahinga ka muna, umupo ka. Alam ko, yung aksidente si Jiang Hancheng. kasama mo siya noon. Sa isang hotel sa North City. Naalala ko, nagtatrabaho noon si Kuya sa North City. Dinalhan siya ng pagkain ni Bai Wei. Yun pala, dahil lang kasama niya si Jiang Hancheng. Sa hotel, Si Kuya ni Jiang Hancheng. noong kukunin ang pagkain sa hotel, doon na aksidente. Naalala ko sabi ni Jiang Hancheng. Nakita ni Kuya yung sasakyang papunta sa kanya para iligtas siya. Kaya humarap siya. Doon siya namatay. Hula ko. Talagang si Kuya ang target ng sasakyan. Ang plano ni Bai Wei, isang bala, 2 ibon. Mapapatay si Kuya, makakakuha pa ng malaking insurance. Grabe ang sama ng babae na ito. Pero malapit na matapos ang kanyang kasamaan. Madam, yung bahay na tinitirhan mo ngayon na ipinagbili mo, may nakita ng buyer. Kailangan lang ng pirma mo. Para ma-process na ang transfer. CJ. Hello, Yi Wang. Madam Jiang, nakuha ko na ang 40% shares ng Jiang Corporation. CJ, ayon sa usapan, pagkalipas ng 2 araw, babayaran ko ng 80 milyon para mabawi ang shares ko. Sana hindi ako bigin ni Madam Jiang. Ngayon, tawagin mo na akong Ian Ruan. Pagkalipas ng 2 araw, babalik na ang stock market. Panahon na. Para pilitin si Jiang Hancheng na maghiwalay. Ma, sabi ni Hancheng, pag bumalik na ang stocks, kapag kumita ka na, dalhin mo kami at si Hao Hao sa ibang bansa para magbakasyon. Ay, ang ganda naman yan. Talagang magaling si Hancheng. Nanay, ngayon, tumataas ang halaga ni Hancheng. Paano naman makakatapat si Ruan Lincia? Isang simpleng may bahay lang. Ay, totoo nga naman. Okay lang, kapag may oras na si Hancheng, papakasal silang dalawa. Hancheng, anong nangyayari sa'yo? Wala nang pera ang kumpanya para bumili ng stock at naipit ang stocks.
Kung magpapatuloy ito, baka ang kumpanya ay magsara na. Gabi naman yan. Dati, sinasabi nila na ang disenyo ng alahas ng Jiang Group ay napansin ng mga dayuhang channel at makikipagtulungan sila. Dati, may misteryosong taga-disenyo na nagbigay ng materyales sa Giant Group. Kaya nakipagtulungan kami sa mga dayuhang alahas. Pero, bigla niyang kinansela ang pakikipagtulungan sa Giant Group. At kinuha niya ang lahat ng copyright sa disenyo. Anong nangyari? Ang taga-disenyong yon, walang etika. Hancheng, biglaan talaga ito. Baka si Mrs. ang gumawa nito. Kakaiba ang ugali niya nitong mga nakaraang araw. Baka tinutulungan niya si Jigu para kunin ang mga tauhan natin. Ruan Linxia, Alam kong di maganda ang intensyon ng taong yon. Hiwalayan ni Hancheng at palayasin siya ng walang dala. Nanay, bahay ito ni Ruan Linxia. Kung maghihiwalay sila ni Hancheng, hindi ba't mas makikinabang siya? Kanino? Kay Ruan Linxia. Dito kami nakatira, kaya amin na ang bahay na ito. Palayasin si Ruan Linxia dito. Pwede bang huwag kayong magplano laban sa iba? Sa harapan nila, Ruan Linxia, yung misteryosong taga-disenyo. Biglang kinansela ang pakikipagtulungan sa Giant Group. Ikaw ba ang may kagagawa nito? ang mga alahas na ito ay pinagsama ang mga elemento ng pandaigdigang fashion. At siguradong makakatulong ito sa Giant Group na makipag-ugnayan sa internasyonal. At umangat pa. Hoy, Lin Qiao. May mga naisip akong bagong disenyo ng alahas. Ipapadala ko sa iyo mamaya. Hoy, simula ngayon, kanselahin ang aking pakikipagtulungan sa Giant Group. At kunin ang lahat ng copyright. Nasa bahay lang ako araw-araw, naglalaba at nagluluto. Paano ko siya makikilala? Linxia, nahihirapan ngayon ang kumpanya. Gusto kong gamitin ang bahay na ito bilang collateral sa bangko para makautang. Talaga nga, pinag-iisipan mo pa rin ang bahay ko. Kung ayaw ko pumayag, Kung ayaw mo pumayag, papaalisin ko si Hancheng sa iyo. Ang Giant Group yaman ng iyong mga magulang. At pinaghirapan mo ng taon, di mo ito tatanggihan. Di ba? Hoy, bilis, huwag ka masyadong magpakaarte. Payo ko, isauli mo na ang bahay kay Hancheng. Kung hindi, baka magsawa na si Hancheng at talagang hiwalayan ka. Kung ayaw mo hiwalayan, ibigay mo ang bahay kay Hancheng. pumapayag ako. Pumapayag ka. Pumapayag kang gamitin ang bahay para sa utang sa bangko. Hindi. Sabi ko, pumapayag ako sa diborsyo. Ruan Linxia. Sabi mo mahal mo ako, gagawin mo ang lahat para sa akin. Paano ka pumayag sa diborsyo? Nang nakita mo maliwanag, na itinulak ni Hao-Hao sino-anuan sa hagdan. Walang malay at wala kang pakialam. Nang ayaw mo magbayad para sa operasyon, pero binilhan mo siya ng mamahaling diamond necklace, matagal na akong hindi na nagmamahal sa iyo. Hancheng, kung gusto niyang hiwalayan mo na. Ano pang hinihintay mo? Mas magiging maayos ang buhay natin nang wala siya. Pumapayag ka. Ayos, basta ilipat mo sa akin ang titulo ng bahay. At umalis ka ng walang dala. Giant Hancheng, ang kapal ng mukha mo. Wala na namang kumpanya ngayon. Malapit na akong maging pulubi. Anong mukha pa ang pag-usapan? Giant Hancheng, gusto mong umalis ako ng walang dala. At ibigay pa ang bahay? Akala mo ba tanga ako? Wala akong pakialam kung pumapayag ka o hindi. Ang bahay na ito, akin na. Pumunta ka na ngayon sa bangko para magpasangla. Sige, papayag ako sa diborsyo at ibibigay ko ang bahay. Pero kailangan ko ng pera. Ikaw, pera ng pamilya Jiang iyan. Wala kang makukuhang kahit sentimo. CJ, kung gayon, hindi muna tayo maghihiwalay. At hindi ko ibibigay ang bahay. Maghihintayan na lang tayo. Ang bahay ni Ruan Linxia. Ay, akala mo yun. Sinasabi ko, hindi pa ba sa 100 milyon? Sa perang yan, makakaraos din ang kumpanya. Kailangan kong makuha ang bahay na ito. Hoy hipag, araw-araw na lang mga gawaing bahay. Di mo naiintindihan ang pagod sa negosyo. Gayon, ang kumpanya, wala talagang pera. Anong gusto mo pa? Pag-aari ng mag-asawa yan. Baka mamaya, utang na lang ang maiwan. Linxia, ang tagal na nating magkasama. Di ako nagiging masama. Pero may utang ang kumpanya. Ayokong madamay ka. Ganito, may hawak akong stocks. 50 milyon ang halaga.
Ibenta mo lang sa akin ang bahay. Ilipat mo sa pangalan ko. Ipapasa ko sa iyo ang stocks bilang bayad. Okay. Stocks. Mababa ngayon ang stocks. Lincia, hindi kita pahihirapan. Stocks ng Duke Corporation to. Sige na, pirmahan mo na. Tapos, pakikuha mo na ang gamit mo. At umalis ka na rito. Masaya pa kayo ngayon pero bukas. Sa iba na ang bahay na ito. Walang mangyayari sa inyo. Presidente Jiang, kung walang bagong puhunan, babangkarote na tayo. Isang lako na ang bahay. Kapag natapos ang papeles, magkakaroon na tayo ng puhunan. Hancheng, may problema. Pinagiliwan niya ang bahay. Di na natin may isang la. Ano? Anong gagawin natin? Naloko tayo ni Ruan Lincia. Ang gago. Di ba kayo ang unang nagplano laban sa King? Juan Lincia, ang lakas ng loob mong pumunta rito. Bakit naman di pupunta si Presidente Ruan? Presidente Juan? Lintiao, Jiang Corporation ang pangalan. Kailan pa naging opisyal si Juan Lincia? Sa kumpanyang ito, May 4% si Presidente Ruan ng shares. Inakamalaking shareholder. Di ba siya ang Presidente Ruan? Juan Lincia, kailan ka pa? Nagkaroon ng shares dito. Di kailangang magpaliwanag sa'yo si Presidente Ruan. Gago ka. Kailan ka? Nagsimulang magplano laban sa akin. Nanggawan niya ng masama ang anak ko. Hanggang sa mahalan ng malay. Inay, Hancheng, sabi ko sa inyo. May masamang balak tong babae. Huwag niyo siyang palampasin. Gago ka. Ninakaw mo ang kumpanya ng anak ko. Patayin kita. Ang Jiangxi Group talagang sa amin ang Ruan family yan. Kumpanya Hancheng yan. Kay Hau-Hau yan. Imposibleng sa'yo. Kay Ruan Lincia yan. Yemi, tama si Weiwei. Sige, pagkatapos mong makita ang mga litratong ito, saka ka magsalita. Huwag. Huwag mong tingnan. Si Hancheng at Weiwei. Nanay, pakinggan mo ako, mahal. Asawa ka ng kuya ni Hancheng. Paano mo naakit ang kanyang bunsong kapatid? Nanay, anong panahon na? Kami ni Weiwei ay nagmamahalan. Hindi makit. Nagmamahalan pala? Eto. Inilagay ni Baiwei sa panganib ang buhay ng kuya mo. Ang pagmamahalan ninyo nakaapak sa bangkay ng kuya mo. Ano? Ikaw ang pumatay sa kuya ko. Nanay, Ruan Lincia, nagkakalat ka ng kasinungalingan. Kung kasinungalingan o hindi, sumama ka sa amin sa tanggapan. Sumailalim sa investigasyon at malalaman natin. Hancheng, tulungan mo ako. Hindi ako. kuya, ikaw ba talaga ang pumatay sa kanya? Hindi. Hindi ako. Hindi ako yon. Pag-investigasyon. Hindi ako yon. Juan Lincia, para sa araw na ito. Ang laki ng plano mo. Jiang Hancheng. Ito pa lang, nagulat ka na? Mga kasama, si Jiang Hancheng ay naglustay ng malaking halaga mula sa pondo ng kumpanya. Iminumungkahi kong tanggalin siya bilang presidente at bawiin ang 20% pag-aari niya para punan ang pagkukulang ng pondo. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Juan Lincia, anong karapatan mo magdesisyon para sa akin? Kahit ikaw ang pinakamalaking. May-ari, shareholder din ako ng Jiangxi Group. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Jiang Hancheng, sa paglustay mo ng malaking halaga, sumama ka sa amin. Jiang Hancheng. Ngayon, may karapatan na akong bawiin ang lahat ng pag-aari mo. Hindi lahat ng ito nawala na sa akin. Jiang Hancheng. Ang lahat ng meron ka noon, binigay ko yan. Paano ka dumating, ganun din ang pag-alis mo. Lincia, nagkamali ako. Alam ko, mali ako. Huwag na tayong maghiwalay. Huwag na, okay. Panaginip lang yan. Dalhin na siya. Lincia. Lincia. Kung ako sa kalakasan. Ikaw na ang bahala sa kumpanya. Nandito sa computer ko ang mga bagong disenyo. Talagang masaya si Boss Ruan na bumalik ka sa trabaho. O siya, si Jiang Hancheng, 8 taon ang hatol sa kanya. Si Baiwei, 20 taon. Na-stroke si Zhao Gifang. Desisyon nila yon. Ang desisyon ko, palakihin ng maayos ang anak ko. Para maging malakas siya. Napakalakas na walang sinuman ang mag-aabuso sa kanya.